Okay po. Okay na. Okay na. Yes po. Ayan po. Ayan po. Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Welcome po muli sa Psalms Prayer Warriors. At bilang paalala, tayo po ay praying soldiers and messengers of souls. Ayan. Tinawag ng Panginoon upang tayo ay manalangin, maglingkod, at magdala ng pag-asa sa iba. Ayan po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikiisa, hindi lamang kasama namin dito sa Zoom, kundi lalo na ating mga kapatid na nanonood na nakikiisa dito sa Facebook Live. Ayan, naway, maramdaman na ninyo ang bahagi kayo sa aming pagtitipon at naway ang mensahe at panalangin ngayong araw ay maging pagpapala rin sa inyong mga tahanan at puso. Ngayong araw pong ito, ang ating pag-uusapan, ang ating pong tema ay the 12 disciples called by Christ, sent with purpose. Nakatuon po tayo kay Andrew. At ito ang ating pong Bible verse. He first found in his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," and he brought him to Jesus. Ito po ay galing po sa John 1 verse 41 hanggang 42. Para sa ating pong programa ngayong umaga na to, ngayong tanghali na to, ang ating pong opening prayer, pagkakalob po ni Sister Connie Sariola. Ang ating pong musical offering, ipagkakalob ni Sister Ampie Garcia. At ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, walang iba si Pastor Jandel Ribas. Ang ating pong appeal song ay pagkakalob ni Sister May Flor de los Santos. At ang ating pong closing prayer, ipagkakalob po ng ating speaker. Walang iba po ang ating pong si Pastor Jandel Ribas. Pagkatapos po nun, tayo po ay magkakaroon ng chance na magtanong about sa mensahe na ating pong napakinggan at pwede rin tayo mag-share ng ating pong reflection. At yun po ay papacilitate ni Ma'am Shi Nene. At yan po, bago ko po bigay sa ating pong mga participants, batiin ko muna yung mga nandito sa loob ng Zoom. Ayan po sa aking screen, nangunguna po si Nanay Lucy. Hello po Nanay Lucy. Andyan din po si Ate Raquel Humitilco. And of course, sa mga nagagandahang mga kababaihan, andyan po si Ate Edna Montehermoso. Andyan din po ang ating muse, si Ate Annie Barrios. Andyan din po si Brother Jong Enriquez, si Daddy Rob Somoso, andyan din po si iPhone, andyan din po si Sister Jenny Valdez, and of course, ang ating po si Pastor Ray and Mom Irene. At nandyan din po si Sister Ampie Garcia, and of course, ang ating pong Ma'am Shi Nene. Andyan din po si my dear MC Timbor, hello my dear. And of course, ang ating pong speaker, si Pastor Jandel Alvarez Ribas. Andyan din po si Ma'am Janice. Andyan din po si Sister Mayflower at si Brother Jesse Obrero. So, ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Sino po ang mag-opening prayer? Ate Raquel. Ayan po, Ate Raquel. Do the honor po. Naririnig po ba mga kapatid? Opo, Yes malinaw po. po. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit ka, kapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming mga buhay. Sa mga oras pong ito, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa ibinigay ninyong pagkakataon na kaming iyong mga anak ay magkasama-sama sa platform na ito upang mag-aral, makinig ng iyong banal na salita. Maraming pong salamat sa iyong pagpapalang ibinigay sa amin at kami umaasa na sa bagong taon na ito ng 2026 ay higit pang mga blessings at pagmamahala ng bawat isa ang aming makakamtan. Salamat Panginoon sa oras na kaming magkakapatid ay nagkakasama-sama bagaman magkakalayo ay nagkakaisa sa pag-aaral dito at makinig ng iyong banal na salita. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang mga participants sa oras na ito. Kayo po ang magbigay ng lubos na katalinuhan, lalo't higit sa aming pastor na mangunguna ngayon, si Pastor Chandel Ribas. Bigyan mo po siya ng katalinuhan at ang kanyang mga sasabihin ay buhat sa inyo, hindi makita ang kanyang sarili at kayo ang makita at marinig sa mga oras ng aming pag-aaral.
Pagpalain mo rin po siya sa tema na aming tatalakayin ngayon, ang 12 Disciples with Journey and Purpose sa katauhan ni Andrew. Inaasahan ko po na ito ay kanyang mabibigyan ng magagandang aral na pwede naming matutunan at maging guide sa aming paglakad sa buhayang Kristiyano. Palain ang bawat isa, ang bawat pamilya ng mga nandito ngayon at ganon din ang mga nakikinig sa Facebook Live. Bigyan din po sila ng magagandang pangunawa at magandang mga pakikinig upang matutunan, mapakinabangan ang sasabihin ng aming mahal na pastor. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagkakasalang nagagawa sa araw-araw. Kayo ang manguna sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aking hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Ate Raquel. Ibigay na po natin ang Amen. ating pong special song, Sister Ampie. My faith has found a resting place, not in device nor creed. I trust the ever-living one, his words for me shall plead. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for me. Enough for me that Jesus saves. This ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to him. He'll never cast me out. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for me. My heart is leaning on the word, the written word of God. Salvation by my Savior's name, salvation through his blood. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for me. My great physician heals the sick, the lost he came to save. For me his precious blood he shed, for me his life he gave. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for me. Ayan, thank you so much, Sister Ampie. Bago ko po bigyan sa ating pong speaker, batiin ko muna po yung mga humabol. Nandito po si Ate Grace Takagi from Japan, and of course si Ate Dan Arsenal. Andyan din po si Sister MK. So our speaker for today is Pastor John Del Ribas. He is happily married to Sister Jean May Ribas, and they are blessed with one child. Ang pangalan po ay si Jaden Ribas. Pastor John Del is a graduate of Mountain View College, class of 2019.
He is currently serving as a youth pastor at the Manila Center Seventh-day Adventist Church, where he is actively involved in mentoring and in guiding young people in their walk with Christ. Today, Pastor Jandel will share a message focused on the life of Andrew. Let us warmly welcome Pastor Jandel Rivas as he shares God's message with us today. Pastor. And po, Pastor Jandel. Hello po. Yan. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. So ang feeling ko po ay Sabat ngayon. Praise God na kahit nasa iba-iba tayong mga lugar ay tayo po ay nag-meet dito po sa platform po ng Zoom meeting. At praise God po. Alam ko po na sabi po ni Sister Annie ay iba't ibang mga bansa po tayo na lugar, no? Kumbaga pinag-meet tayo ng Panginoon at alam ko po na hindi ito aksidente na tayo po ay nagkita-kita ngayon pong umagang ito, mga kapatid. Ayan. So, good morning po sa ating lahat muli. Ang Diyos po ay patuloy na masaya na ngayon po ay na-spend yung time para po sa pakikinig ng kanya pong salita. So ngayon po, napakaganda po ng inyo pong tema, no? About po doon po sa 12 disciples, diba ba? About doon po sa 12 disciples na kung saan may iba't ibang mga tinawag tayo ng Panginoon, iba't ibang calling tayo, mga kapatid. Sabi dito, the 12 disciples, apostles, called by Christ, sent with purpose. At napakaganda yung ating pong topic ngayon. Ang topic po ngayon ay si Brother Andrew. So tayo po ay manalangin bago po tayo mag-umpisa sa ating pong mensahe ng Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po na ngayong umagang ito ay na-spend namin ang time na ito upang makinig ng inyo pong banal na salita. Patuloy na pagpalain ang bawat isa sa amin pong pakikinig ng inyo pong mensahe. Gamitin niyo po ang inyo pong lingkod upang maging mensahero sa umaga po na ito at patuloy na kami po'y mabless sa amin pong mapapakinggan. Salamat po sapagkat kayo po ay tumawag sa bawat isa sa amin at nga narito po amin pong pag-aaralan ang story po ni Andrew. Salamat po sa inyo pong paggabay. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, ako po ay mag-share ng screen. Yan. Inyo na po bang nakita, mga kapatid? Yes, Pastor. Yan. So, ang ating pong topic is about Andrew, the apostle of small things. Yan. Pag-aaralan natin kung ano po at sino si Andrew. Bakit po siya natawag na apostle of small things? Mga maliliit lang na mga bagay. At makikita natin dito ang kahalagahan ng mga maliliit na bagay na ito ay may impact pala upang ito po ay magkaroon ng influence at magkaroon siya ng epekto sa mga malalaking bagay. Tingnan natin po ang si Andrew, mga kapatid. Ang meaning po ni Andrew or sa Greek word po ay Andreas, meaning po niya ay manly, brave, strong, and courageous. So napakaganda po pala, no? Kaya maraming mga pangalan ang pinapangalan nila sa kanila pong mga baby na Andrew. So maganda pala po yung meaning po ng Andrew. Manly, brave, matapang, at malakas, no? Courageous, mga kapatid. Yan po ang meaning po ng Andrew. Pangalawa, si Andrew po ay laging kasama doon po sa kanya pong pangalan. Pag ini-introduce po si Andrew, Andrew Simon Peter's brother. Lagi po talagang nakakonect yung pangalan ni Peter. Kasi po si Peter ay masasabi natin na siya yung isa sa mga sikat, no, na mga disciples o mga apostles po ng ating pong mahal na Panginoon. Si Andrew po, mga kapatid. Katulad sa atin na may mga ano po sa ating pamilya
na ito anak to ni ano, ganyan. Anak to ng ganito, si Jandel, anak ni Barjun, parang ganon. Kinokonek po yung pangalan ni Andrew doon sa pangalan po ni Peter, mga kapatid. At si Andrew rin po, isa sa mga first called disciples, no, ng ating pong mahal na Panginoon, at na-meet ng ating pong mahal na Panginoon si Andrew at ang kanya pong kapatid na si Peter, na sila po ay nangingisda doon po sa Pangpang. Siyempre po si Andrew rin po ay isa pong mangingisda. Isa rin po si Andrew na tinawag ng Panginoon bilang isang fishers of men. Katulad po nila James and John, mga kapatid. Ayan. Si Andrew po, mga kapatid, akin po ulitin, Peter's younger brother. Mas bata po, no, si Andrew kay Simon Peter. At masabi natin si Andrew, mga kapatid, walang record sa banal na kasulatan na meron siyang miracles, no? So, nagpagaling ng mga may sakit at nagpalayas ng mga demonyo. Wala pong record sa banal na kasulatan. At hindi rin siya nakapag-sermon, no? Hindi siya nakapag-sermon. Wala rin po siyang nasulat na libro sa banal na kasulatan, mga kapatid, na katulad ni Paul, 'di ba? Si Peter meron din, si John meron din, sila James meron din. Si Andrew, mga kapatid, wala namang Book of Andrew sa banal na kasulatan, 'di ba? So, makikita natin na si Andrew, ang kanya pong karakter ay low-key lang siya na disciple, low-key na apostle. At masasabi natin na si Andrew, mga kapatid, ay hindi siya outspoken na katulad ng kanyang kapatid. Kumbaga sila po ay magkaiba ng kanyang pong kapatid na laging nagsasalita. Si Peter, di ba? Si Andrew, mga kapatid, nasa behind the scenes siya doon sa mga event in the Bible. Ayan, masabi natin na si Andrew ay isa pong introvert, no? Introvert na tao. Mahiyain, sa likod lang siya, ayaw niya lagi ng bida-bida kapag doon po sa mga evangelism. Siguro po, mai-evaluate niyo po yung inyo pong mga sarili doon. Na siguro ako ito si Andrew. Ako yung gusto ko lang mag-support sa gawain. Gusto ko lang na hindi ako makita, makilala. Yan po si Andrew, mga kapatid. No? Hindi siya katulad ni Peter na kanyang kapatid na laging nagsasalita. Gusto niya lagi siya yung nag-speak. Laging aktibo at doon po sa panawagan ng Panginoon. Ang ating pong K-text ay matatagpuan po sa John chapter 1 verse 41 and 42. Ang sabi po dito, the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah, and that is the Christ. And he brought him to Jesus. Napakaganda. Meron 3 punto dito po sa verse na ito sa ating pong K-text. The first thing Andrew did, ang una pong ginawa ni Andrew was to find his brother Simon. Napakasarap, no, na hinahanap ni Andrew agad yung kanya pong kapatid, si Simon. Anong ginawa niya nung kanya pong nahanap na si Simon? Peter. Sanabi niya po dito sa second point, tell him, we have found the Messiah. Hindi niya lang hinanap, o hindi lang siya concerned sa kanya pong kapatid, kundi pinagsabihan, inintroduce niya, no, ni Andrew, si Peter, mga kapatid, sa ating pong mahal na Panginoon. Napakasarap na bago tayo mag-introduce ng ibang mga tao sa paanan ng Panginoon, ay magandang hanapin muna natin yung ating mga kapamilya, mga kapatid. No, masarap na yung buong family natin ay makasama natin sa paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. At yun po, yung pinaka-the best na ginawa ni Andrew. Hindi man siya marunong o magaling magsalita. Hindi siya laging nasa harapan ng mga pangangaral, pero siya po yung masasabi natin na usher. No? Alam niyo po yung mga sa crusade, sila yung naglilista ng mga pangalan, nag-i-invite doon po sa mga pangangaral, at sila yung nag-i-entertain ng mga tao para po makilahok po sa gawain ng Panginoon. Ito po yung gawain po ni Andrew. He introduced
Peter to Jesus. And he brought him to Jesus. Hindi lang niya sinabihan na mayroong Messiah, mayroong Jesus, mayroong tagapagligtas. Kundi, idinala niya mismo yung kanya pong kapatid sa Panginoon. Napakasarap no na makita yung kapatid natin na lumalapit sa Panginoon, naglilingkod, lumalago, sabay kayong lumalago sa gawain po ng Panginoon. Yun po yung 3 punto dito po sa ating pong verse. First thing Andrew did was to find his brother. Meron siyang concern na hindi lang siya yung susunod sa Panginoon, kundi sinabihan niya pa, nakita ko mismo yung tagapagligtas. At alam niya po yung pagkakita ni Andrew sa Panginoon, hindi lang niya nakita, kundi na-experience niya mismo na tagapagligtas ang ating pong mahal na Panginoon. At pangatlo, he brought him to Jesus. So napakaganda no na ito pong 3 puntos na ito dito po sa ating pong verse. Sinabihan niya yung kanya pong kapatid na mayroong tagapagligtas at idinala niya po sa ating pong mahal. Ayan. So si Andrew po mga kapatid ay isang taong may dedication po sa gawain ng Panginoon. At siya po ay gumagawa doon sa mga maliliit na bagay. At nakita natin si Peter na kanya pong inintroduce sa Panginoon. Isa ito sa mga ginamit ng Panginoon doon po sa Pentecost. No? Sa Book of Acts na possessed ng banal na espiritu. At dahil sa pag-introduce ni Andrew kay Peter, mas marami po ang na-introduce. No? Kasama siya doon sa success doon po sa Pentecost dahil in-invite niya po yung kanyang kapatid na may potential to speak with boldness in the gospel of Jesus. So yun po mga kapatid, no? Napakaganda pala. Yung maliliit lang na bagay, in-invite niya yung isang tao, pero yung tao na yon ay nakapag-introduce ng maraming tao sa paanan ng Panginoon. Kaya yung invitation natin mga kapatid sa mga crusade, sa mga evangelism, hindi ito walang saysay. Hindi ito, kumbaga masabi natin na hindi man ito yung highlight, pero ito yung nakatulong para maging successful ang gawain ng Panginoon. Kasi minsan sa ating evangelism, ang mas na-highlight lang yung kumakanta, yung special song, yung speaker, no, yung speaker mismo, at yung nagpipinance, pero hindi natin na-appreciate yung mga nag-invite, yung mga nagluluto behind the scene. Alam niyo po sa amin pong church dito po sa Tondo ay may tinatawag po na mga Martas. No? Sila po yung mga mother na sila po yung mga nagsosupport sa gawain ng Panginoon. Sila yung nagluluto every night sa evangelism. Pero hindi sila nakikita doon sa pulpit na nag-opening prayer, nag-special song. Ang kanilang gawain lang is yung cook doon po sa evangelism. Pero dahil po sa kanila pong ministry ay napapakain po nila yung mga bisita, yung buong iglesia. Kaya nga po si Andrew ang the best example na siya po ay nasa likod ng hindi man siya nakikita doon po sa harapan, pero silently ay patuloy na gumagawa sa gawain ng Panginoon. Siguro po, na-evaluate niyo po yung inyo pong mga sarili sa katauhan ni Andrew. Meron po 3 mga verses dito na kumbaga nahagip po sa event si Andrew mga kapatid. Number 1 is feeding of the 5,000. Andrew was the disciple who found the boy with 5 barley loaves and 2 small fish. So makikita natin si Andrew, nakita niya yung posibilidad na itong bata na ito ang magiging dahilan noong miracle na pakainin yung 5,000. At grabe no, yung faith ni Andrew mga kapatid. Kasi nakita niya yung imposible naman siguro na, di mo ba, na mapakain ng 5 tinapay at 2 isda. Pero grabe po yung faith ni Andrew. Inintroduce niya pa rin po yung bata na yon, no, sa Panginoon. At dahil doon sa kanyang pag-introduce doon sa bata,
napakain ang lahat ng mga tao. Sumobra pa, mga kapatid. Grabe. Yung ministry ni Andrew. Ito po yung makikita natin sa John chapter 6, verse 8 to 9. Sabi po dito, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother. Ito po yung sinasabi ko kanina, na kapag in-introduce si Andrew, kasama talaga si Peter, no? Simon Peter's brother spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? So, alam niyo po, si Andrew, ibinigay niya po yung kanya pong pinaka-the best. No? Siya lamang po among the 12 disciples of Jesus Christ, nakita niya yung isang tao na baka ito yung magiging dahilan para mapakain ang lahat ng mga tao doon. Kaya nakita niya po yung possibility na magkaroon po ng miracle sa lugar po na iyon. Ayan. Pangalawa po is introduction of the Greeks. When a group of Greeks wanted to see Jesus, mayroong mga taga-Griego, gusto niya po makita si Jesus Christ, they approached Philip, who then sought Andrew's help to introduce them. Ito po yung makikita natin sa John 12, verse 20 to 22. Sabi po dito, now there were some Greeks among those who went up to worship at the festival. They came to Philip, who was from Bethsaida and Galilee. With a request, sir, they said, we would like to see Jesus. Philip went to tell Andrew, and Andrew and Philip in turn told to Jesus. So napakaganda yung story po na ito sapagkat hindi lang isa, Peter, yung na-introduce ni Andrew, hindi lang yung bata, kundi maraming mga tao. Yun lang po yung gawain ni Andrew. It is to introduce to Jesus Christ. So, marunong tayong mag-invite, marunong tayong mag-smile. Yan po si Andrew, mga kapatid. Marunong siya mag-entertain papunta, no, sa Panginoon. Pangatlo po is yung sa Mount Olives. He was one of the 4 disciples along with Peter and James and John who privately asked Jesus about the signs of the end times. Si Andrew, hindi lang siya more on practical na mga, yung concern niya po is more on practical. Gusto niya rin po lumago about doon po sa kanya po intellectual na maihanda yung kanyang sarili doon po sa end times. Gusto niya rin pong malaman kung ano bang mangyayari doon po sa natatapos na wakas, no? Signs of the end times. At dito po makikita natin sinabi ng Panginoon na mayroong mga taguto, mayroong rumors of war, mayroong mga false prophets and false Christ na magkakaroon po ng malalaman nila. So si Andrew, mga kapatid, hindi lang more concerned doon po sa physical, no, na bread, kundi po doon siya rin po uhaw doon po sa spiritual na knowledge, mga kapatid. Makikita natin, he was more concerned, mga kapatid, doon po sa spiritual aspect of his life. Dito po makikita natin sa Mark 13, verse 3 and 4. As Jesus was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James, John, and Andrew asked him privately, tell us, when will these things happen and what will be the sign that they are all about to fulfill? So among the rest doon po sa 12 disciples, sila lamang po yun nakapag-tanong about doon po sa signs of the end of times, mga kapatid. Ayan. So makikita natin dito, ano po nakikita ninyo dito, mga kapatid? Plain na red po. Yan, plain na red na curtain, ano? Yan. Meron po isang story na may isa pong bata na in-invite niya po yung kanya pong mother. Sabi niya po sa kanya pong mother, ma, punta ka doon sa aming pong presentation sa school. Kasi nandoon ako nagpe-perform, no?
So excited ito pong kanya pong nanay sapagkat kumbaga hindi siya sanay na makita po yung kanya pong anak na nagpe-perform. Kaya gusto niya po makita na nagpe-perform yung kanya pong anak. Ngayon, isang araw, nandun na po yung time ng event mga kapatid. Pumunta ito pong nanay na ito doon po sa kanila pong presentation. At habang siya po ay nagmamasid doon po sa mga nagpe-present, doon po sa stage mga kapatid, parang hindi niya makita yung kanya pong anak doon na nagpe-perform. Ngayon, natapos na lang po yung presentation ay hindi talaga lumabas doon sa stage yung kanya pong anak mga kapatid. Ngayon, pagkatapos ng presentation ay tinanong niya yung kanya pong anak, no? Anak, sabi mo magpe-perform ka doon po sa stage o doon sa presentation na yon. Bakit wala ka doon? Pero alam niyo po yung sinabi ng kanya pong anak? Ma, nandoon ako. Nandoon ako, naghumihila noong curtain. So, nandoon pala siya sa likod mga kapatid na humihila. Kunyari, tapos na yung presentation. Another segment na naman. Siya yung taga-bukas at taga-sara pala noong curtain mga kapatid. So, it means, kung wala po yung bata na yon, ay hindi magkakaroon or ng magandang presentation yung mga bata doon sa school. Si Andrew mga kapatid ay katulad nung bata na yon na tagahila, tagabukas ng curtain, pero hindi siya makikita doon sa stage. No? Siguro po, ganyan din po tayo. Ilan po sa atin. Hindi man tayo marunong mag-Bible study or hindi tayo magaling, hindi tayo magaling magsalita, hindi tayo magaling special song, kumanta. Pero katulad tayo ni Andrew na behind the scene, meron tayong ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, yung paningin ng Panginoon hindi lang doon sa mga nasa stage, nasa pulpit, kundi nakikita niya yung mga small acts natin, yung mga small things na ginagawa natin sa Panginoon. At dahil doon, tayo rin po ay binibless ng Panginoon doon sa mga maliliit na mga bagay na ginagawa natin para po sa Kanya. So, walang maliit or malaking bagay sa paningin ng Panginoon basta tayo po'y faithfully na gumagawa sa Kanya. So, wala pong mas importante, may less important, lahat importante sa gawain ng ating pong mahal na po. Makikita natin yung sa ministry ni Andrew, the power of personal evangelism. Andrew's primary action in the gospel is bringing individuals to Jesus. At yan po ang gawain natin bilang iglesia mga kapatid. Maganda na tayo po'y merong nire-reach out na isa at yung isa na yon ay mamimit niya mismo yung ating pong mahal na Panginoon. He first found his brother, Simon Peter, telling him, "We have found the Messiah." He also brought the boy with the 5 loaves and 2 fish to Jesus, and later a group of Greeks who wanted to see Jesus. This highlights the impact of one-on-one connection and sharing one's faith. Tama po mga kapatid, we cannot reach the world, but we can reach the whole world of that one person. Yung isa lamang po, di ba? Reach one, di ba? Each one. Isa lamang po yung iano natin sa ating pong mahal na Panginoon. Ililid natin. At dahil yon, alam niyo po yung networking, no? Yung isa na yon, magre-reach din ng isa. At yung isa na yon, magre-reach din ng isa. Mas lalo tayong dadami. Magmumultiply yung atin pong ministry, mga kapatid. The power of personal evangelism. Anuhin natin yung maraming napabaptize, pero wala naman tayong connection doon sa mga nabaptize na yon. Hindi sila mananatili sa loob ng iglesia. Pero alam niyo po, si Andrew mga kapatid, nagbibuild siya
ng relationship sa isang tao, sa dalawang tao. At dahil yon sa kanya pong ministry. No? Makakapag-reach tayo ng isa, pero yung isa na yon ay mahalaga at importante sa Panginoon. Makakapag-reach din sila ng ibang kaluluwa sa Panginoon. Ganon din po, doon sa story po or sa kwento ni Andrew, siya po'y obedient at meron pong commitment, mga kapatid. Andrew and his brother Peter immediately left their nets and followed Jesus when called, teaching the importance of decisive, wholehearted commitment to one's call. So mga kapatid, ito pong karakter ni Andrew ay patuloy na nagpapaalala sa atin na kahit anuman po yung talent natin, yung magagawa natin sa Panginoon, once we are committed sa Panginoon, ay patuloy tayong gagamitin niya, no? Sa kanya pong banal na gawain. Pangatlo po mga kapatid, si Andrew ay gumagawa with humble service and operating in the background. Andrew often worked in the shadow of his more prominent brother, Peter. He was content to bring people to Jesus without needing the limelight or public recognition. This teaches the value of humility and faithfully using one's gifts, regardless of how small they may seem. Mga kapatid, si Andrew, ayaw niya na lagi siyang ina-appreciate, ayaw niya na re-recognize, pero patuloy siya silently gumagawa sa gawain ng Panginoon. So napakaganda, si Andrew po ay gumagawa humbly doon po sa gawain ng Panginoon. At tingnan natin, balikan natin yung his faith in the face of impossibility. When faced with feeding 5,000 people with a small offering of food, Andrew still brought forward the boy with the provisions, demonstrating trust that God could do the impossible with meager resources. So si Andrew po mga kapatid ay may malakas na pananampalataya. Nakikita niya yung possibility, no, doon po sa mga imposible na mga sitwasyon. Grabe no, si Andrew po ay mayroon pong malakas na pananampalataya. Na once na ibigay natin sa Panginoon, ang Panginoon na po yung magpaparami at magsosolve ng problem. Napakaganda po ang karakter ni Andrew mga kapatid. Meron siyang trust na kapag nasa kamay na ng Panginoon, yung lahat ng mga bagay, problema man yan, financial problem, family problems, Panginoon, ikaw na po yung bahala na magparami nito at mag-solve ng aking pong problema. So nawa po, ganun din po yung karakter natin mga kapatid. Makikita natin, imposible na mapakain ng 5,000. Pero dahil ibinigay ko sa iyo, Panginoon Diyos, yung lahat ng mga bagay, yung mga imposibleng mga bagay ang magiging posible sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga po, dito po nagtatapos ang ating pong message mga kapatid ko. Na patuloy tayo na gumawa sa gawain ng Panginoon silently, humbly, sa gawain ng Panginoon faithfully hanggang sa kanya pong muling pagdating. Patuloy po tayong gamitin ng Panginoon sa kanya pong banal na gawain. Kahit saan man tayong lupalok ng sanlibutan, patuloy tayong maging blessing sa lahat po ng mga tao. God bless po mga kapatid. Palain po tayo ng mensaheng ating po napakinggan. Amen. Thank you so much, Pastor Jandel Alvarez Rivas, sa very inspiring message na ibinahagi mo ngayong tanghali na to. Bago ko po ibigay ang ating pong appeal song, batiin ko muna po yung mga humabol dito. Andyan po si Ate Wilma Kadaig. Andyan din po si Ate Virgie Santos. Andyan din po si Sister Rose Leonor. Andyan din po si Ate Connie Sariola. Andyan din po si Ate Ems Kalika, si Sister Ria Incognito, at si, hindi ko po alam kung boy o girl, si brother or sister Den. Ayan. Ibigay na po natin ang ating pong appeal song kay Sister May Flor de los Santos.
Good morning po. For our appeal song, ang kakantahin ko po is Go Light Your World. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes us whole. Run to the darkness, seek out the darkness, God use and try. Hold out your candle for all to see. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See how your sister, she's been driven light to, still holds a candle without a flame. Carry a candle, run to the darkness, take out the lonely, get tired and worn. Hold out your candle for all to see. Take your candle and you'll light your world. Take your candle, go light your world. We're a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky. Pray to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in the darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceiving fool. Hold out your candle for all to see. Take your candle and go light your world. Run to the darkness, seek out the homeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle and go light your world. Amen. Ayan. Amen. Thank you so much, Sister Mayflor, sa magandang awit. At Pastor Ribas, pwede pong mag-closing prayer po kayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Mabaging Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong pag-provide ng aming pong mga pangailangan. Narito po kami, sama-sama na nagpupuri po sa inyo. At natanggap namin ang mensahe na gusto niyo pong ibahagi sa bawat isa.
Nawa Diyos patuloy, Holy Spirit, na mag-inspired sa bawat isa sa amin. Gamitin kami na magliwanag sa buong sanlibutan. Patuloy na kami po ay maging witness sa inyo pong kabutihan at katapatan sa aming pong buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming pong family, at ang kanya-kanya naming mga ministry, Panginoon Diyos. Na o Diyos, patuloy na pagpalain ang mga maliliit lamang po na mga gawain namin, at nawa po ito po'y makapag-influence at makatulong sa mga malalaking mga bagay sa inyo pong banal na gawain. Salamat po sapagkat tinawag niyo po ang bawat isa sa amin na kahit kami po, Panginoon Diyos, ay makasalanan, ay patuloy niyo kaming ginagamit at ini-equip sa inyo pong gawain. Salamat po sa inyo pong kaligtasan. Binigay niyo po sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Pastor, sa magandang mensahe na binahagi niyo po ngayong tanghali na to. Jen? Okay po, thank you so much din po sa nag-join sa atin pong Facebook Live. Thank you so much and God bless. Okay po,